ang tunay na tagumpay ng buhay. Una sa lahat, salamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya nating tinatanggap. Salamat sa pamilya, salamat sa kalusugan, kakayanan, at kahit nang sa mga material na bagay na nagkaroon tayo. Marami o kahit kaunti, mamahalin man o hindi, magara o simple lang. Sa lahat ng mga ito, salamat Panginoon. Madalas nga tayong kapag nakabahagi na at nakatanggap ng mga pagpapalang pinaniniwalaan nating galing sa Diyos, nag-uumapaw ang ating saya. Na ipakikita natin ito sa pamamagitan ng ating mga pagbabalita o di kaya'y sa ating mga pinopost sa social media bilang pasasalamat at pagpapakita ng mga natanggap natin. Sa ganito ay kasama na rin ang pagbabalita natin sa mga bunga ng sinasabi nating galing rin naman sa ating pagsisikap. Ipinakikita natin ang mga larawan ng ating pagtatagumpay, ang ating narating na sa buhay. Hindi dahil sa pagmamalaki at pagmamayabang, kundi dahil rin sa ating masayang pakiramdam na tayo ay parang nanalo. Hindi nga ba't ganito rin ang nararamdaman ng mga kahit hindi naman mayaman? O ang mga mahihirap lang na nagkamit rin ng pagpapala? Regalong natanggap man nila o di kaya ay galing rin sa kanilang pagsisikap. Sa kanila ay hindi kinakailangang mahal na kagamitan o bibihirang bagay na nakuha upang maging masaya at makapagbalita. Simpleng mga bagay lang, ngunit na ipapamalita rin nila dahil sa kagalakan ng puso. Malayo nga kung ikukumpara sa mga natatanggap ng mga nakaaangat sa buhay, tulad ng sa mga mamahaling kagamitan, damit at kasuotan. Gayon rin ang mga pagbabiyahe sa iba't ibang bansa na napupuntahan. Ang pagpapakita ng mga pagkaing nasa mesa, simple man o espesyal. Ang lahat ng ito ay pagsasalarawan ng kasiyahan nating tao, sapagkat totoo namang tayo ang nakaalam sa kung ano ang tunay nating layunin sa pagbabalita. Kadalasang pagpapakita lang talaga ng ating kasiyahan sa natanggap na pagpapala na galing rin sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, sa lahat ng blessings na natatanggap natin, mayroong higit na mahalagang bagay ang dapat na hindi nakakalimutan ng tao. Sa ating kahit na anong kalagayan at antas ng pagtatagumpay o kahit nga sa ating kakulangan, ay kung tayo ba ay hindi nakakalimot na tumulong pa rin sa ating kapwa, lalo na't abot naman ang ating kakayanan. Dito tayo ay nasusukat. Kung sa atin nga bang nag-uumapaw na kasiyahan, kaya tayo nagbabalita ng ating mga tinanggap na pagpapala, tunay nga na napupuspos tayo ng pasasalamat. Kung kaya, hindi ba dapat lang na tayo ay nakapagbibigay rin at nagse-share ng ating mga blessings sa mga humihingi ng tulong sa atin? Huwag na nating ipaabot sa iba ang tulong na hinihingi ng taong nasa atin ng harapan. Halimbawa, hindi na kinakailangan sa simbahan pa tayo magbigay upang ipaabot pa ang para sa nagugutom. Baka kasi sila ay matukso pa at maisubo na lang sa sarili nilang bibig ang para sa nagugutom. Mga kapatid, mahalaga na maipaalala natin sa lahat ng ating nakakasama, pamilya man o kaibigan, ang dapat na paggawa natin ng kabutihan sa kapwa. Huwag tayong magkait ng tulong lalo na't kung kaya naman nating ibigay. Sa ganito ay nakasusunod tayo sa utos ng Diyos na para sa pagmamahal sa kapwa, na siya na ring pag-ibig at pagsamba nating tunay sa Diyos. Ito ay ang utos niyang pag-ibig sa kapwa, na kahit nga sa kaaway ay pinagagawa. Romans 12 verse 11. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. 1 Corinthians 13 verse 13. And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Alalahanin natin na mahalaga sa buhay ang pagiging totoo natin sa Diyos. Dahil siya ay tunay at nananatiling tapat sa kanyang mga anak na kabilang na ngayon pa man sa kanyang kaharian. Tayo na nagsisikap na sumunod sa utos niyang dapat na pag-ibig sa kapwa ay makatatanggap pa ng pangakong buhay na walang hanggan. Huwag tayong matakot na sa ating pagkakaligaw sa kasalanan ay hindi na patatawarin ng Diyos.
Siya bang Diyos na nangaral at nag-utos ng pagpapatawad, siya pang hindi mapagpatawad? Oo nga't may kamatayan sa espiritu. Silang pinatawad na noong una, ngunit sumadya pa rin muli sa paggawa ng kasamaan sa kapwa. Alalahanin nating ito ay hindi na galing sa Diyos. Ito nga ay bunga na rin ng ating itinanim na kasamaan, kaya tayo na rin sa ating sarili ang umaani at nagdadala ng kapahamakan, hindi ang Diyos. Sa ganito nga, ay natutulad na rin tayo sa mga asong bumabalik sa kanilang suka. Bagamat tumanggap na ng bagong kapanganakan ng buhay sa Espiritu sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ng Panginoong Hesus, ay nagpabaya pa rin at tumalikod sa mga utos ng Diyos. Sa atin ay magaganap rin ang nasa kasulatan noon para sa Israel. 2 Peter chapter 2 verse 22. It has happened to them according to the true proverb, a dog returns to its own vomit, and a sow, after washing, returns to wallowing in the mire. Kapatid, hindi na tayo dapat na bumalik pa sa pagkakaligaw, sapagkat tayo na nabiyayaan na ng Diyos ay may katungkulang dapat na tinutupad para sa mga kapuspalad na hindi nagkaroon ng katulad sa atin. Huwag lang magbalita at mag-post ng sa atin ay mga natanggap, kundi ay gumawa at magbahagi rin ng dapat na para naman sa mga nangangailangang kapatid. Gayon rin sa mga tahimik na hindi nagbabalita at hindi nagpo-post ng kanilang tagumpay. Inaasahan nating sila man ay sumusunod ng totoo sa kagustuhan ng Panginoon. Ang gawin rin ang pagtupad sa katungkulang ito na ipinagagawa sa ating lahat. Ito ang sinabi sa kanila noon na nakasulat. I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants, by loving the Lord your God, by obeying his voice, and by holding fast to him. For this is your life and the length of your days, that you may live in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20. Hindi dapat natikom at sarado ang ating mga kamay para sa pag-aabot ng tulong sa kapwa. Sapagkat ang tunay na pagtatagumpay ng buhay ay kung tunay tayong nakapagbibigay sa mga nangangailangang kapatid, maging bagay man, salapi o kahit tulong. Hindi na ipinamamalita pa sapagkat nakikita ito ng Diyos. Noon pa man ay inihanda niya ang tao para sa paggawa ng mabuti. Sinabi ito sa Ephesians 2 verse 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. Tayo rin naman ang magiging saksi sa lahat ng ito, sa ating makakamit pang lubos na pagtatagumpay. Matapos nga ang buhay na ito, ay kapiling naman na ang Panginoon, para sa buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pagtatagumpay ng buhay.